comprising 3 sections. The first section consists of a cable from the substation to a point distance 800 meters, from which 2 cables are taken. One 350 meters long, supplying a load of 22 kilowatts, and the other 1.5 kilometers long and supplying a load of 44 kilowatts. Calculate the cross-sectional area of each cable so that the total weight of copper required shall be minimum if the maximum drop of voltage along the cable is not to exceed 5% of the normal voltage of 440 volts at the consumer premises. Take specific resistance of copper at working temperature equal to 2 microohm cm. Naintindihan? Hindi ko rin naintindihan eh. So, meron tayong tatlong section na may hatian tayo doon sa section natin na yon, na considering natin na yung substation na yon 800 meters, meron kang dalawang kable, yung isa 350, yung isa ano 450? 1.5. Ayun, 1.5. Kasi yung 450. Wala akong 450. Hindi ko Kasi mahanap yung 800 po, yun yung natin. Hindi mo pwede hatiin yung 800. Yung kabuuan yung 800. Hindi pwede kabuuan yung 800. Kasi isip, paano mong gagawin kabuuan yung 800? May 1.5 ka. Intense lang po yung sa logs na yun. Yung 44 at saka 22, yun yung load natin. So, kumbaga, assume mo na yung 22 kilowatts saka yung 44 kilowatts concentrated load. So, meron kang dalawang concentrated load. Ang tanong, paano natin siya ito-drawing? Yun yung kailangan mo natin isipin, paano natin siya ito-drawing. Kaya mo na yan. Kaya mo na yan. Oo, bukod pa yun. Makakaiwalay. Basta hatiyan natin yung 3 sections. Alex lang. Okay. Hatiyan natin yun. Kailangan kasi 3 section. Kaya ABCD natin. Tawagin na natin ABCD. Nasa yung 800 lang natin. Dubigit na sir. Distance 800 meters. From H to B balls are taken. So from A to C yun? Ay, A to B yan. baka A sa to B isa sa na sir, P tsaka C. Sabi, from 2 cables. Ay, A to C. 2 cables are taken. So A to C. A to B, A to C. A to C. A to C. 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 So ito yan. Tama? 800 meters yan. Okay. Yo! Tapos yung 1 Kasi ito yung 1.5 natin. Yes, sir. Sabi sir, ibig sabihin sir, nasa silang puno, nasa station B. Tapos ito, isa sa ito, 450. 450. Opo. 350. Tapos yung load. Tapos ito, 350. Oh no. Oh no. ano to? 22 kilowatts. Ah, okay. Vega. Next. 44. 44 kilowatts. Minsan, 8 Tama ba? Parang sir. Parang Kayo nagsasabi ng drawing ha? Sir, tama ba yan? Oo nga, 350. 350 plus 450. 800.
Kasi ito, nakalagay. Sige, susulat ko. Dapat lahat. Okay na. Okay, saan yung voltage daw natin na 440? At the consumer premises, di ba? Saan yan? Fader. Saan yan? Fader. Sa distributor. Sa distributor ba dyan? Sa Acer. Consumer premises. Ay, di na pala sir. So, ibig sabihin, Sa Sa D. dulo na. Consumer na pala. tama? Tama yan. 440. Kasi kung nasan yung load mo, yun yung consumer mo eh. So, 440 volts ka daw doon. Tapos, calculate yung area minimum if maximum drop of voltage along the cable is not to exceed 5%. So, paano mo sasabihin not to exceed 5%? So, ano yung voltage drop ko dapat dito? 440. Saka dito. Ano yung 5% ng 440? 22. 22. Dapat 480. 22 volts. 22 volts yan. Ito pala, hanggang dito. 22 volts. Mahirap, mahirap. So, hatiin natin yan. Basta yan, 22 volts yan. Tapos yung 440 mo pa dun. So, saan nang galing to? Baka nagulang kayo, eh, di 440 times 5%. 5%. Kaya 22. Okay, punta tayo dito. Ano yung current ko dito? Current is equal to, tawagin natin IB. To 22 kilowatts over 440. Ang ID ko is 50. 44 kilowatts over 440. So, 100. Tapos ito, 50. Ohm's law. Or yung sa formula ng power natin. Okay, so kung meron tayo niyan, pwede ko makuha itong una, di ba? Huwag mo nang problemahin yung pangalawa, dito na tayo sa umpisa. Since 22 to, pwede ko sabihin na ang VA ko is equal to 440 plus 22. 462. ABL na ako ah. $462 minus 440 which is equal to 22 is equal to, ano yung resistance natin? Walang given na resistance, di ba? Ang meron lang tayong given is 2 times 2 micro ohm CF. Bakit may times 2 dito? 2 wire. Ano yung length natin na to? 350. 350 meters times 100 cm per meter over area. So, ilan yung area? Ha? Each cable sir, ibig sabihin A, B, B, C, C. Each cable yun. Doon pa lang tayo sa una. Ah. Ibig sabihin na dito. Yawa eh. Ito. 6 po. Ikaw muna. Ikaw muna. Sa akin sir ano, 6.3636 times 10 raised to negative 3. 6 point... CM tayo ah. Naka-CM na. 6 point... 3636. 3636.
cm squared. Okay. So, yun yung area from A to B. So, ang problema natin, ito. Paano natin sasagutan ito? Ay, paano natin sasagutan? Times 10 raised to negative 3, sir. Times 10 raised to negative 3 cm squared. Okay na ba? Opo. So, yan yung area natin dito, nung figure na yan. Okay. Ito, hindi natin alam. Yung area natin dito. Pero kailangan mo munang malaman kung ano yung current natin dito, di ba? Okay. Kung iisipin nyo, ito, papunta dito, dahil wala ka namang load sa pagitan nitong dalawa, Same. balikan natin yung principle natin previously. Intermediate loading yun, di ba? So, yung voltage ko from B at saka C ay equal. So, we could say BB is equal to BC. Now, since BB is equal to BC, pwede natin sabihin na ganito na mangyayari sa diagram natin. 440 volts. 440 volts. Tapos dito ka nagkaroon ng 44 kilowatts. Paano natin sasagutan yan? Ito ay C at saka D. May tatlong feeder. Sa tingin ko sa gitna. Balik ka doon sa case natin ng equal voltages, di ba? Tapos ang load mo nandun sa dulo lang. So atin na lang natin sa gitna. Hanapin natin kung ano yung voltage ko dito. Tama ba? Nagigets ba? Hindi. Ay. Ako naglag na. Ulit. May drawing ko 450. 440. Memory pool. Memory pool. Memory pool. Tinanggal na natin. Ginawa na natin yung source yun. 100 ampere, di ba? 100 ampere. Hindi ko alam to. Sabihin na lang natin M. Gusto natin malaman yung VM na yan. Since ito ay 100 ampere, Yung resistance. ano yung current natin dito? Na dumadali dito? Hindi. 100 100 rin ba? plus. Ayan. Mag- Diba IX to, saka IY. So IY is 100. IX, IX is 100 plus IX. IX, diba? Ah. Assume. Zoom. Zoom. IY equal to 100. And ito, IX. hindi natin alam. Basta i-assume lang natin IY is 100 ampere. So, pwede natin makuha to, di ba? 440 minus 100 times R minus PM is equal to 0. So, PM is equal to 440 minus 100R. Equation 1. Punta tayo sa kabila. 440 minus R over 2 pala yan. R na lang rin, R. Minus 100 plus IX times R minus PM is equal to 0.
RIX. IXR na lang. RIX. minus IXR. RIX. Equation 2. Hindi ko makukuha yun. So pagsamahin natin, 1 and 2. Equation 1 is equal to... Sir, hindi po ba addition yun, sir? 100R plus RIX. Negative. Negative. So minus, di ba? Minus 100R. Minus IXR. So inequate natin yung 1 and 2. So 440 minus 100R is equal to 440 minus 100R minus Minus RIX. RIX. Na-cancel out, di ba? 440. So IX is equal to 0. 0. Kasi R constant. So since IX is equal to 0, Yeah. ano na kasunod natin gagawin? 100%. 100 rin yung kabila, di ba? Okay, so since 100 na yung kabila, Same lang din. babalik tayo ulit. Assume that 2%, assume that 5% lang yung voltage drop, di ba? So, ibig sabihin, 22 volts lang yon. So, kahit saan mo piliin, okay lang, wala nang problema. Basta alam mo, Equal. VM is equal to 440 minus 22. So, ano ba ang 440 minus 22? 418. 418. 418. Opo. So, 418 is equal to 100 times, ano yung resistance natin? 2 times 2 micro times, hindi na 350. Ang gagamitin na lang natin kalahati ng 1.5. 7. 750 times 100 over area. So, ilan yung area natin? Ito ay between C and D, which is also equal sa area between B and C. Take note ang kinuha natin dito ng VM yung gitna. So, ibig sabihin, 750 to, 750 to. Parehas na 750 yan. So, ilan siya? So bakit hindi na nag-add sa Sa Busy pa lang. ulitin natin kasi ito 22. Itong points natin, walang load yan. So, since walang load yan, ina-assume natin na yung voltage natin dito at saka dito ay equal. Kaya alam natin 440 to. So, ang ginamit natin voltage ito. So, nung ginamit natin voltage to, meron pa ako CD. Ano nangyari sa case natin? Parang yung kagaya nung una, yung tinatawag nating voltage with current distributor supplied by two equal voltages. Tapos sinati natin sa gitna kasi we assume na ang minimum potential mo is at the middle. So inassume natin sa gitna, ang sabi, kahit anong mangyari, 5% drop lang. So ano ba ang VM ko sa gitna? 5% ng 440 ang ima-minus ko, kaya 440 times 0.95, which is equal to 418. Then, mag-apply na lang ako ng Ohm's Law. So, kaya 100 Ampere. times yung R. So, ilan yung area natin? 0.0718. 0.18 0.0718. cm squared. 0.7. Isa lang po yung 1 sir. 18. 1.8 po. Yeah. Ano to? cm squared na? CM square. cm squared. So, take note magkaiba yung feeder length mo dito, feeder size mo dito sa CD natin. CD pala yan, hindi pala BC. Yung BC natin as is lang. Same lang dito. So ito yung aking, yung area ko dito is 6.3636. Yung area ko dito ay 6.3636. Pero yung dito, 0.0718 cm squared. So medyo
eto na yung sabihin natin, lahat ng mga problems mo previously theoretical, pagdating dito, ito na yung pag let's say magde-design ka ng distribution system na. So magkakaiba yung sizes niyan. Hindi naman pwede pare-parehas. May tanong. Bakit naging equals yung AB at saka sa ABC, sir? Iba naman yung distance. Yung AB at saka BC. Take note na wala kang load dito. Since wala kang load dito, we assume na lossless yung line. So, isipin mo na lang, 800 meters yung buo, tapos ito yung ginamit mo dito, papalitan mo pa ba yung isa? So, practically speaking, gagamitin mo na rin ito. Kasi inassume mo na yung current na kaya nito is up to 50 ampere. So, iniisip natin na 50 ampere rin yung pwede mong ibigay dito. Kasi kung ito ay yung substation, di ba sabi ito yung substation, maglagay ka for example ng PV dyan, kinabit mo sa substation, ang bibigay na itong substation papunta dito would be 50. Ang bibigay na ito papunta dito would be 100. Kasi yung substation natin, itong point na to. So, hindi pala pwede i-assume, sir, na yung 440, yung load niya rin is 44, sir. Kasi ang naisip ko sana, sir, what if na... Ang substation mo, ang kakayanin niya is 150 ampere. Parang ganda yan. Yan yung substation mo, ito yung PV. Lalagay ko na sa single line diagram. Ito yung una mong bahay na may value na 22 kilowatts. Ito yung pangalawa mong bahay na may value na 44 kilowatts. Ibig sabihin, ang size nito dapat is at least 66 kilowatts. So, yung 22 pumunta dito, yung 44 pumunta dito. So, anong nangyari, ito yung node mo. Nag-Kirchhoff's current law ka. Meron kang 22 na pumunta dito, may 44 ka na punta doon sa kabila. Siyempre, kung 22 lang to, yung current na pwede mo lang dito up to 22 lang. Yung dito naman sa kabila, up to 44. Pero, hindi naman, ang sabi kasi minimum. Pwede mong gawin, parehas na lang sila ng size. Wala rin problema yan. Pero ang sinasabi lang sa problem is minimum area. Minimum area. Okay, may kasunod yan na topic natin pag kinuha mo na yung volume. So, ang volume natin is directly related sa area, wherein ang volume is also directly related sa weight. Weight. So, yun yung topic natin in the succeeding meetings pa. Pag natapos na natin distributor. May tanong. Okay. So,